Isang magandang araw. Binabati namin kayo mula dito sa Bundok Isarog. Narito po ang inyong lingkod, Pinggilesa. Ngayon, pag-uusapan natin ang ating mga katutubong laro na karaniwan dito sa amin noong paman. Sa loob ng libo-libong taon, ang mga laro ay naging pangunahing libangan ng lahat ng tao. Ito ay isang anyo ng pagpapahiwatig at pagpapahayag ng mga ugnayan na karaniwan sa lahat ng tao at makikita sa lahat ng kultura. Ang mga laro ay hindi ipagkakaila sa ating mga ninuno. Sila ay kilalang makikipagpaligsahan sa iba't ibang uri ng laro. Ang aming mga ninuno ay nagsagawa ng iba't ibang paraan ng paglaban. Ang ilan sa mga ito ay pinanatiling buhay ng mga lokal na martial arts. Ang aming mga katutubong mga laro ay mula. Gayunpaman, kapaki-pakinabang na anyo ng libangan na tinatangkilik ng mga bata at matatanda, maging bilang mga kalahok o bilang mga manipod. Totoo na ang aming mga kaugalian at tradisyon ay hindi lamang hanggang sa mga ritual at alaman. Kahit gaano kasimple at sa unahin ang buhay namin dito sa Bundok Isarog. Kung iahambing sa ibang mga panig at isla, gaya ng Bontoc at Mindanao, kahit papaano, naging maparaan ang aming mga ninuno sa mga pagbibigay ng saya at libangan sa kanilang sarili sa pamamagitan ng mga laro. Karamihan sa aming mga kinasanayang mga laro ay nauugnay sa aming pang-araw-araw na paraan ng pamumuhay para sa kaligtasan na natututunan sa mga saling angkan. Sa ibang mga pook, ang mga laro ay nauugnay sa kanilang katutubong sining ng pakikipaglaban at itinuturing na malupit, tulad ng laro ng dugo at bato na karaniwan sa iba ang mga katutubong grupo mula sa hilagang bahagi ng Luzon. Ang pagtatanim ng pananim at pagbibigay ng pasasalamat para sa magandang ani ay isa sa mga natatanging kaganapan upang ipagdiriwang. Ang mga laro ay nilalaro maliban sa sakit at mga sugat o anumang bahagyang pinsala na maaaring idulot nito. Ang mga hiwa at pasa ay karaniwan sa madugong larong ito. Gayunpaman, naniniwala sila na ang sugat na ito ay nakakaapekto sa kanilang tuber ng kamote sa panahon ng pag-aani. Mas malaki ang mga sugat na natatanggap. Mas malaki ang tuber ng kanilang tutubo. Ang mga laro ay armado ng walang anuman kundi mga pagod na kahoy, nakalasag, at ang mga bato na may iba't ibang laki. Ang mga lalaki ay nahati sa dalawang grupo at nakikibahagi sa isang labanan ng paghagis ng bato. Ang laro kung minsan ay tumatagal ng hanggang 4 na araw. Ang mga malalaro ay hindi nananatili sa isang lugar. Sila ay palipat-lipat sa kanilang lokasyon sa kagubatan. Ang mga manlalaro ay hindi itinuturing ang isa't isa bilang mga kaaway pagkatapos ng laro. Sa katunayan, nagsasama-sama sila bilang mga magkakaibigan na maaaring maging paraan nila ng pagpapakita ng isang uri ng sportsmanship. Ilang kinaugaliang laro na kilala
sa ibang mga dako gaya ng sa Bontoc Peninsula, ang isang pag-aaral ng kanilang kasayahang laro na kilala bilang Fagfagto ay naglalarawan ng pagpapahayag ng marahas na damdamin, isang digmaang pantribo, habang sinisikap nilang ipagtanggol ang kanilang lupang kanilang ibinubungkal at isinasaka. Habang ang kagkagtin, ang larong sipaan ay isang sinaunang pakikipaglaban ng paa ng hilagang bahagi ng bansa. Ang mga lalaki ay nahahati sa grupo at ginagamit ang kanilang mga hubad na paa upang magkipaglaban at magsipaan sa isa't isa. Karaniwang sinasadya ng mga sipa ang katawan o ulo ng kalaban. Dahil ginagamit nila ang talampakan sa isang biglaang pataas o pabalik na sipa. Ang larong kagkagtin ay nilalaro din sa ibang bahagi ng bansa. Sa Rizal, na kilala bilang sikaran, ito ay isang libangan para sa mga magsasaka. Ang mga patakaran ng sikaran ay payak. Sa isang bilog na iginuhit sa lupa ay maglalaban ang dalawang mandirigma gamit ang kanilang mga binti at paa. Ang pinakakinikilalang manlalaban ay madalas nananatili sa loob ng bilog, habang ang isa ay mananatili sa gilid nito at naglalayong itulak ang isa sa labas ng bilog. Ang isa pang sikat na paglalaban dito sa bansa ay kinabibilangan ng pambambong labanan na tinatawag na kali o eskrema, at ang magkapanabay na yawyan, sayaw ng kamatayan, na batay sa mas lumang Filipino martial arts. Ang buno ay isang katutubong larong pakikipagbuno na isinasagawa ng tribong Aitang Dumagat, kung saan ito ay gumaganap ng malaking papel sa panliligaw tulad ng ritual. Dito susubukan ng mga manlalaro ang kanilang makakaya na ipitin o daganan ang kalaban sa lupa. Ginagamit ang buno para siya ang magpahiwatig at makuha ang pansin ng babaeng gustong ligawan. At ang mananalo, siyempre, siyang makakakuha ng babae. Ang buno ay nauugnay sa katutubong Pilipinong pagbubuno na tinatawag ding dumog, na nagbibigay diin din sa pagsasakal kasama ang pangkasang paraan. Ang mali ay isang laro para putulin ang mga hindi pagkakaunawaan. Matagal bago ang iba sa amin ay nagsimulang magsilipat sa mga nayon. Madalas na hindi pagkakaintindihan ang mga alitan sa lupa. Nang maranasan ito ng aming mga ninuno, ang mga alitan sa lupa, sa halip na kumuha ng abogado, ang mga dumagat ay naglaro ng bola upang magpasya kung sino ang dapat mabigyan ng katarungan. Ang mali ay isang laro na karaniwang nilalaro ng dalawang kupunan. Una, ang isang bola na gawa sa tela ay inihahagis sa himpapawid at susubukan ng mga kumpunan ang kanilang makakaya na maabot o mahuli ito. Ang manlalaro na namamahala upang makuha ang bola ng tela ay dapat tumakbo patungo sa tuldok ng kanilang kaaway upang manalo sa laro.
Nangangailangan ng kasanayan sa paglukso at tiksi ng paa para manalo sa ganitong uri ng laro. Ang mananalo ay bibigyan ng karapatang magmay-ari ng teritoryo. Kung ang mali ay isinasagawa lamang hanggang sa kasalukuyang panahon upang ayusin ang alitan sa lupa, ang mga pag-aaway ng pamilya at mga kahirapang dinaranas hanggang sa hukuman ay maiiwasan na sana. Hanggang dito na lang po muna tayo. Ipagpapatuloy po natin ang karugtong nito sa susunod na kabanata. Maraming salamat po.